A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome to day 13 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay December 13, 2025 at ang ating pag-uusapan, ano ang landas na nakalaan para sa iyo? At sa ating devotion ngayong araw, ito ay pinamagatang Jesus, the Good Shepherd. And for the concept by Pastor Russell, it says, when Jesus declared himself as the Good Shepherd, he reveals his tender care, sacrificial love, and faithful protection over his people. Unlike hard hands who abandon the flocks, he lays down his life and leads his sheep towards life. This image beautifully captures God's initiative in calling, keeping, and guiding those who belong to him, assuring believer that their salvation and security rest in His steady hands. And for our scripture, mababasa po natin ito sa John 10 verse 11. Ito po yung sinabi ni Jesus. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sa Tagalog po. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. And itong teaching ay lesson po natin today, yung discussion natin today, ay matatagpuan din po natin sa other scripture tulad ng Psalms 23 verse 1 to 4, Ezekiel 34 verse 11 to 16, John 10 verse 21 to 27 to 29, 1 Peter 5 verse 4. And for the teaching, we always have 4 points of teaching. Point number one, the shepherd gives. So Jesus died for us. Um, Point number two, the shepherd guides. So si Jesus leads us. Point number three, the shepherd guards. So si Jesus, he protects us. And for point number one, the shepherds give. So Jesus died for us. Sa ano po, best example po nito is yung John 3:16 nga po. Ito yung best expression of love. Si Father God, He loved us so much. Kaya binigyan niya sa atin yung nag-iisa niyang anak, which is si Jesus. Kaya po kung paulit-ulit po man natin marinig, babasa na Jesus died for us, hindi po practicing po natin hindi yun ma-take for granted. Always we have a thankful heart po na magpapasalamat po tayo because hindi lang po basta regalo, kundi buhay po ang inalay para sa atin at buhay po ang binigay para sa atin. Point number two, the shepherd's guide. So, Jesus lead us. Ang shepherd, di ba, sila yung nag-guide sa mga tupa. So, ganun din po si Jesus. He leads us. Kung hahayaan po natin si Jesus na siya yung kumilos, yung maghanda sa ating path, ayun nga po yung topic natin, your path, ay hindi na sana tayo nagdududa. Kung meron man, hayaan natin si Jesus na siya na ang kumilos sa bawat desisyon, sa bawat planong ginagawa natin sa ating buhay. Si Jesus, kung iisipin po natin yung mga nagpapastol, malamang at malamang po ay dumadaan sila sa mga mababato, sa baga may hirap na daan. Gayon din po sa ating buhay. Si Jesus, ililid niya tayo, pero dadaan at dadaan tayo sa halimbawa paghihirap, tagtuyot, and many more. Pero hindi ibig sabihin nun ay doon lang tayo. Doon yung final destination na gustong ibigay sa atin ni Jesus. Always remember, you are in transit. It's the part of your journey. Dadaan at dadaan ka doon. Pero always remember, in His mind, in Jesus' mind, hindi ka doon. Hindi doon ang gusto niyang kalalagyan mo. Sabi nga sa Psalms 23, verse 4, 1 to 4, sabi dito ni Haring David, He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet water. So, di ba, napakaganda ng gustong patunguhan sa atin ni Jesus. Hindi lang tayo doon sa kahirapan, doon sa rocky roads. Hindi niya tayo gustong iwan lang doon or gustong magstay lang doon. And kung nandun ka man ngayon sa paghihirap,
always remember na daan lang yon. It's just a way but not your final destination. And for the point number 3, the shepherd's guards. So si Jesus, He protects us. Yung mga shepherd, katulad nga po sa John 10 verse 11, I am the good shepherd. Ito po, hina-highlight ni Jesus yung word na good. Hindi siya yung masamang shepherd na katulad nga kanina doon sa concept na yung masasamang shepherd na nang iiwan, lalo na kapag may panganib. So, well, si Jesus, ang kino-compare niya yung sarili niya doon sa mga Pariseo, mga shepherd na kasabay niya before. Kasi yung mga Pariseyong yun, kapag mayroong panganib, kunwari niya may panganib, nauuna pa silang iligtas yung sarili nila. Iniiwan nila yung tupa, yung mga tao. So, si Jesus, He said, He is good shepherd. Hindi kanya iiwan. Also, He will protect you. Kung iisipin po natin, kung tayo yung tupa, si Jesus andito sa harap natin. Siya yung pastol natin at yung panganib, yung wrath of death, gusto tayong kunin. Si Jesus hindi tumakbo, hindi tayo iniwan, hindi niya tayo hinayaan na kunin lang nung wrath of death yung buhay natin. Bagkus ang ginawa niya, He opened His arm doon nga sa cross ng Kalbaryo at sinalo niya lahat nung kasalanan natin. Sinalo niya lahat ng dapat na para sa atin, yung kamatay na para sa atin. So be thankful for that. Always practice to have a thankful heart. Kasi si Jesus, ano man mangyari, hindi niya tayo iiwan. He will guard us, He will protect us. Kaya, always remember, ano man yung hamon sa buhay mo, you always have His protection. Hindi yan pinipili lang ni Jesus. Lahat ng tao, maging masama ka man, maging mabuti ka man, He will protect you. And you have to believe in that. And for our application number 1, find the path meant for you. Ito, hindi to makikita sa kung sinong tao lang. Hindi mo dapat sinusundan kung ano yung nakikita mo sa ibang tao. Gawin mo yung inspiration, pero hindi yun yung sino ka. Hindi dapat nakabase sa kanila kung ano yung gusto nila para sa iyo. Find your path meant for you by Jesus, through Jesus. Application number 2, follow the shepherd voice. Many people can listen, but not all can follow. Kasi, ayun nga, mahirap. Yes, challenging, pero it's all worth it. All worth it. Sabi nga doon sa Psalms, sa John 10 verse 27, sabi doon, my sheep listen to my voice. Ito yung sabi ni Jesus. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Si Jesus, kilala ka niya. Kilala niya yung shepherd niya. Lahat ng makakakilala sa kanya at na nakakarinig ng kanyang voice, yung kanyang words, they follow. So, you have to follow. This devotion is your calling. Hindi to basta narinig mo lang. There's always a purpose. Kaya, if you know Jesus, you hear Jesus, you should follow Him because Jesus knows you. And for our application number 3, fear no one. Fears no one but God's alone. Huwag ka matakot sa ibang tao na dahil ikaw lang yung naniniwala sa Kanya. Dahil you are being outnumbered. Fears no one. No one will snatch them out of my hand, sabi doon sa John 10 verse 28. Kung na kay Kristo ka, walang sino man ang makakakuha sa iyo mula sa Kanya. Just like you are in the hand of Christ, His plan, His protection for you will never snatch. Yung plano sa iyo ng Panginoon, hindi yan mawawala at hindi makukuha ng kahit na sino man. And before we end for this devotion, meron lamang po akong reflection na nais ibigay or pagnilay-nilaya. For reflection, what is the path of our shepherd for your life?
in term of relationship, career, and mission. So, pag nilay-nilayan natin, saan nga ba tayo pinadala o dinadala ng Panginoon? And for our closing prayer, bago tayo mag-end, let's have a closing prayer. Father God, thank you for the life of Jesus. Thank you for your love, Father God. Thank you that you give Jesus to us na siyang maglilid sa amin, poprotekta sa amin, Panginoon. Always paalalahanan niyo po kami sa tuwing kami na-overwhelm, Panginoon, na mas malaki at kalmado ang kanyang presensya, Panginoon. Kayo na po nawa ang palaging gumabay sa amin, Panginoon. Always keep us to be with Jesus, Panginoon. Layo niyo po kami sa lahat ng kapahamakan at tulungan niyo po kami maging productive ngayong araw, Panginoon. Yun lamang po ang aking kahilingan, Panginoon. Po'y hinihiling ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. So, dito na po tayo magtatapos. See you for tomorrow's devotion, our day 14. Bye!